Mga ka-vloggers, may bagong racket na naman palang ginagawa ang mga budol na technician. Oh my God! Panoorin po ninyo. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo ang video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, balik car aircon po ulit tayo. Meron lang po kasi akong gustong i-share sa inyo. Kaya ginawa ko po itong vlog na to mga ka-vloggers. Kung tutuusin, kahit ako nagulat ako rito. Hindi ko inaasahan na meron ganito. Panibagong racket para lang masira ang mga evaporator. Mga ka-vloggers, hindi ko inaasahan to. Kasi gaya nga ng lagi kong sinasabi, ang evaporator hindi pwedeng painitan hanggat maaari yan. Kasi yung mga corrosion, yung mga namumuti, kasi nagkakaroon ng corrosion yan dahil mga aluminum po . So once pinainitan ninyo yan, automatic mabubutas po siya. So sandali mga ka-vloggers, panoorin lang muna ninyo ito. Tingnan po ninyo . So mga ka-vloggers, ganito po yan kasi. Kanino evaporator yan? Yung anak ko, may kaibigan siya na nagpalinis ng aircon niya. Yung evaporator po na yan ay nakakabit sa mga high-ace sa mga GL, no? So ngayon, ipinakita nung bata, no? Kumbaga nagka-example, lagi sila nagkakaroon ng mga chat-chat na nagpapalinis nga siya nung aircon. Papalinis. Ang nangyari, yan nga, tinira ng acetylene. So, pinainitan yung buong evaporator. Ano nangyari? Andyan pa nga sa message ng bata. Ayan, tingnan ninyo. Bakit daw pinainitan inaapoyan ng ganun? Di ba? So, tinanong ako nung anak ko. Ayan. So, sabi ko, hindi naman dapat pinainitan yan . Sabi ko, kung talagang mayroon leak yung evaporator na yan, hindi na kailangang painitan kung makikitang may basa. So, tapon na, palitan na lang. Hindi na dapat mag-aksaya ng panahon na painitan pa. Pero ang problema, mga ka-vloggers, paano yung kung walang leak ang evaporator, walang oily, no? Nagpapa-cleaning lang kayo. Dumating kayo sa isang shop na yan. Tapos gusto lang ninyo ipalinis dahil malamig naman, cleaning lang, maintenance. Tapos pagkakalas, paiinitan, yan, gaganyan . Anong mangyayari? Yan, magmasdan ulit ninyo. Automatic mga ka-vloggers, mabubutas ang evaporator, kasi masusunog po yung mga corrosion niya na nakapaikot. Yung kung tatagal pa sana ng 2 taon yung evaporator ninyo, makakapag-ipon pa kayo ng budget para sa kanya, wala na, hindi na pwede ibalik kasi pinainitan na. Automatic yan, tingnan ninyo, pag nilubog sa tubig yan, mayroon ng leak. So yung racket na yan mga ka-vloggers, kaya ginagawa yan para mabutas ang evaporator. Kaya ito, ginawa ko po itong vlog na to, itong video na to, para maging aware po kayong mga ka-vloggers na halimbawa, pumunta kayo sa isang shop, aircon shop, papa-cleaning lang kayo, malamig ang aircon nyo, wala kayong problema. Gusto lang ninyo ipa-cleaning. Tapos tinira ng ganyan, kumuha ng acetylene, pinainitan, bantayan ninyo. Makita pa lang ninyo inilapit sa acetylene, saway na ninyo.
Cleaning lang ang gusto ninyo mga ka-vloggers. Pag pinainitan ng acetylene po yan, leak na kagad. Tapon na. So ano mangyayari? Meron sigurong available kagad yung shop na yan na pampalit. O eto, palit. Imbis na hindi pa kayo magpapalit, bandang huli nasira na po ang evaporator ninyo. Wala bad practice yan nga yung sinasabi dyan mga ka-vloggers. Para masira, kailangan sirain. Kaya nga sabi ng bata, sabi ko, sawayin niya. Ano sabi? Wala na raw, sunog na. Ano pa ang gagawin nyo mga ka-vloggers? Paano yun? Sinunog na walang paalam. At sa mga technician din na gumagawa ng ganyan, pwede po kayong masisi dyan. Huwag ninyong ginagawa yan kasi halimbawa nag-leak, wala naman leak yan. Okay lang kung tinesting muna ninyo na nagli-leak O kung halimbawa tinesting, walang leak, tapos painitan ninyo pag testing may leak, kayo pa magbabayad niyan. Sinira ninyo, intentional na yan Hindi naman sinabing sunugin ninyo yung corrosion Siyempre malamig lagi yan, sa salitang pasma pa nga lang Laging malamig yan. Lagi siyang nagmo-moist, malamig, nagko-corrosion, susunugin nyo ngayon. Papasmahin ninyo. Ano mangyayari? Di lulukot yung aluminum niyan, masusunog ang corrosion, maglilik. Masamang practice po yan. Ngayon ko lang nalaman nga yan sa tagal-tagal, lagi lang binabanggit ko sa inyo yung sinasabi naman ng iba na may do sa hood, bubuksan, meron sa ilalim kahit walang gauge. Sira po compressor, ang alam ko ganun lang ang mga matinding racket. Meron din pala sa evaporator. Sinusunog naman nang walang paalam. Nagtaka pa nga yung bata Ayun, basahin ninyo Ano daw ginagawa doon sa niya? Ba't sinusunog? Hindi niya alam bakit sinusunog. Wala na daw, sira na. Dahil daw ililik test. Mali po yan. Para sa mga ka-vloggers natin na technician, huwag po ninyong gagawin yan. Lalo sa mga sumusubaybay sa akin at naniniwala, huwag po ninyong pamamarisan yan mga ka-vloggers. Dahil pagka sinunog ninyo yan, tapos nag-leak, pwedeng sa inyo pa ipabayad ng customer yan. Inuulit ko. Lalo na doon sa mga nakaranas na ng ganyan tinira ng ganyan sa inyo. Pwede ninyong singilin sa kanila yan. Ba't sinunog mo? Wala naman akong permiso. Painitan mo yung evaporator ko Pwede ninyong singilin yan mga ka-vloggers. Intentional yan. Kaya ang dyan, washing lang. Linisin. Ngayon, kung mayroon leak, huwag nyo nang pag-aksaya ng panahon. Tapon nyo na lang, palitan nyo na. Pag nakita ninyong nagli-leak, hindi nyo na kailangang padamihin pa yung leak. Naintindihan ninyo mga ka-vloggers. Gusto ko lang maging aware ang mga car owners sa bagong racket pala na to. At gusto ko lang din turuan ang mga subscriber natin dyan na laging sumusubaybay sa lahat ng aking mga ginagawang vlogs na huwag po ninyong pamamarisan yan. Pwede kayong masisi dyan, bandang huli magbabayad kayo at magpapalit ng evaporator dahil sa nangyaring yan tandaan po ninyo, wag, bad practice po yan at wag na wag ninyong gagawin mga ka-vloggers. So sana'y nagkaintindihan na naman po tayo. Ginawa ko lang tong video na to para maging aware po kayong lahat mga car owners at sa mga technician na wag po ninyong subukang gawin yan. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo. Inuulit ko. Bantayan po ninyo pag nagpa-cleaning kayo. Huwag ninyong patitira ng acetylene. Mabubutas yan. Paalam po.